Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tawid. Nako, trending sa online world ngayon kung saan hinihikayat ng mga estudyante sa University of Santo Tomas or UST na i-persona non grata si Senator Joel Villanueva, mga kabibig. Grabe dito, oh. Persona non grata, alumni na sangkot sa flood control scam, kinundi na ng UST students. Naku po. Sabi dito, we call on UST and all Thomasians to support this petition in pursuit of truth and justice. Our nation suffers from floods and disasters made worse by corrupt leaders, grandstanding, dishonest politicians who must be held accountable and condemned. Yan ang panawagan ng mga UST students, mga kabibig. So ito, i-share ko sa inyo ang kanilang panawagan na i-persona non grata ang mga alumni, lalo na si Senator Joel Villanueva. Yan, kabibig, oh. Yan ang kanilang pinost ngayong araw na ito. Naku, grabe. Ano kayang reaction ni Senator Joel Villanueva hinggil dito? Basahin natin, kabibig, ha. Naglungsad ng online petition ang mga estudyante ng University of Santo Tomas o UST upang himukin ang universidad na ideklarang persona non grata ang ilan sa mga UST alumni na sangkot di umano sa katiwalian sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa di umano'y dawit sa malawakang irregularidad ay si Senator Joel Villanueva na itinurong nasa likod ng umano'y budget insertions para sa flood control projects. Sabi dito, Senator Villanueva has a record of repeated corruption cases. In 2016, he was dismissed then Ombudsman Conchita Carpio Morales over the misuse of 10 million in pork barrel funds during his time as a congressman. Saan ni Brock Reels, tagapagsalita ng UST chapter ng Youth Against Kurakot or YAK nitong Biyernes, September 19. Binatikas ni Reels ang paulit-ulit umano na pagtatanggi at pagsasabi na contradicting excuses ni Villanueva kaugnay sa flood control scam. He claimed he never lobbied DPWH officials only to be exposed for following up projects with DPWH district engineers. Bukod kay Villanueva, nanawagan din ang UST students na sa pagdeklara ng persona non grata sa isa pang sangkot umano sa flood control project scam, si dating DPWH Bulacan First District Engineer na si Henry Alcantara. Binanggit din ng Thomasians ang ginagawang pag-amin ni Alcantara sa pagpirma umano nito sa 55 million ghost flood control projects sa Bulacan. Yan, mga kabibig, ha, gusto ng mga estudyante na itong mga alumni na ito ay patawan ng persona non grata sina Henry Alcantara at si Senator Joel Villanueva, mga kabibig. Yun ang gusto ng mga UST students. Ito pa ang other news regarding dito, mga kabibig. Ito yung video na kung saan ay talagang Joel Villanueva wanted to explain his side. Okay? Pero ang bagong news ngayon ay hindi pa absuelto si Senator Joel Villanueva at saka si Senator Jinggoy Estrada kasi merong na-discover si Senator Ping Lacson. Ito muna yung una nilang statement. Ito, mga kabibig, ha. List of projects. Unless you modify yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. Unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming kina-check, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali eh. Mali yung description mo. At wala kami makita. But yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung Next enumerated. Naman, ito kang Villanueva. 2023 GAA. Po ako ditong 2023
GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, di ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. Meron po ako dito. Yan mga kabibig, so far, ito yung nangyari last time. Pero ang latest ngayon mga kabibig is ito. Ito ang sinabi. Maski kasamahan naming senador, napag-usapan na namin ito ni Senate President Soto, sagasa na kami. Maski sino, basta may ebidensya. Wala kaming dapat na sinasanto. Kung mag-iimbestiga tayo at mamimili, huwag na lang tayong mag-imbestiga. Yan kabibig ha. Yan ang reaksyon ni Senator Ping Lacson. Matapos makumpirma ang multi-million pisong budget insertions noong 2023 at 2025 na konektado kina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, naghihintay na si Senator President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo ng resibo o ebidensya ng umano'y komisyon na natanggap ng dalawang senador na inaakusahan. Evidence-based dapat ang investigasyon, diin ni Senator Lacson mga kabibig. Naku, paano yan? Evidence-based na talaga ni Senator Lacson. So, wala na silang pakialam kung sino ang masasagasaan, basta lumabas talaga ang katotohanan. Wala na silang sinasanto kung sino man ang kanilang masagasaan, basta hindi sila mamimili, talagang all out na ito mga kabibig. At I think Senator Joel Villanueva posted a video about this one. So makinig tayo mga kabibig ha. Listen to this. Ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA. Ngayon naman daw po, nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM? DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente. Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala at hanggang ngayon nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control. Lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Kickback daw po na tumataginting na 30%. Ni kontraktor o proyekto, wala din pong maipakita. Ano to? Para bang basta na lang po ako gagawin na punching bag? Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Simula pa lang, ang dami na pong kwento. Mula sa budget insertion di umano, ginamit lang tayo at dinaan dun sa Bulacan, hanggang sa naging BICAM, hanggang insertion sa BICAM, tapos contractors, litrato sa cellphone, tapos paulit-ulit sabi gaa-gaa, at ngayon ang program. 10 beses na po nagbago ang paratang. Pero iisa lang ang katotohanan. Lahat po ito walang laman. Photoshop at narinig daw di umano. Klaro po sa akin, sindikato may interes sa 2028, may gustong sumikat, at ako raw po ang gustong ialay bilang sacrificial lang. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan, noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Sa taong bayan,
wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Maraming salamat po. So yun po ang statement ni Senator Joel Villanueva hinggil sa parang naguguluhan na siya. Nung una sa GAA, ngayon sa unprogrammed funds. So parang ang gulo-gulo sa mga nangyayari. Saan ba talaga in-insert? Yun ang kabibig. Pero sa latest ngayon mga kabibig, sabi nga ni Senator Lacson na hindi pa absuelto. Ito kabibig ha, makinig tayo. Pro tempore Ping Lacson says Senators Joel Villanueva and Jinggoy Estrada remain under scrutiny on the issue of budget insertions. This is despite facing their accuser in the Senate Blue Ribbon investigation into flood control project anomalies on Thursday, September 18. Former Public Works and Highways Assistant District Engineer Bryce Hernandez accused Villanueva and Estrada of inserting 600 million pesos and 355 million pesos of funding in Bulacan's 1st District. He said this move was supposedly in exchange for a 30% cut. Both senators denied the claims and offered to sign a waiver to open their bank accounts and prove their innocence. During Thursday's hearing, Blue Ribbon Panel Chair Lacson revealed that he found 7 or 8 items under the unprogrammed fund for the 2023 national budget totaling 600 million pesos. He previously disclosed that a total of 355 million pesos of flood control project insertions was also found in the 2025 national budget. Expressing frustration with what he described as Hernandez's selective memory, Lacson warned the engineer to tell the whole truth. A social media user asks on Thursday evening if Villanueva and Estrada will be held accountable if found liable. In reply, Lacson says the two senators have not yet been cleared based on Hernandez's allegations. Lacson also responds to objections to Villanueva and Estrada's appearance during the hearing when they face allegations themselves. Former Vice President Lenny Robredo, spokesperson, based on Hernandez's allegations. By any measure, Senator Villanueva and Estrada have not been cleared, at least on the issue of budget insertions involving infrastructure projects in Bulacan's worth 600 million and 355 million respectively, as alleged by Engineer Bryce Hernandez. Lacson also responds to objections to Villanueva and Estrada's appearance during the hearing when they face allegations themselves. Former Vice President Ito naman sabi ni Barry Gutierrez, no investigation can be credible if two of the people who should be investigated are there, grilling witnesses and making self-serving statements aimed at exonerating them. Anyone who still has doubts about Delicadeza being dead in Philippine politics can lay those doubts to rest. Lenny Robredo, spokesperson Barry Gutierrez, says an investigation can't be credible if the people who should. He further points out how the budget books validate Hernandez's claims against Estrada. Sabi ni Ping Lacson, it's a person's basic right to confront his accuser. In case you didn't notice, I did not clear the two senators on the issue of budget insertions because the budget books validate Bryce Hernandez allegations based on my own staff's research, and at least in the case of Senator Estrada. Yun po kami, Big, parang tawag dito, marami na talagang concern na bakit nandyan pa si Jinggoy, nandyan pa si Villanueva, questioning Bryce. So in fact, silang dalawa ay talagang ni-mention ni Bryce Hernandez. Pero sabi naman ni Jinggoy, Senator Ping Lacson is rights nila. Senador sila. So you have the right to, tawag dito, it is the person's basic right to confront his accuser. Anyways, nag-research naman po ang staff ni Senator Ping Lacson, and at the same time, hindi pa naman na-clear ni Senator Lacson ang dalawang senador sa issue tungkol sa budget insertions. So yun po ang pagsagot ni Senator Ping Lacson sa mga statement ni Barry Gutierrez. So mga kabibig, ano ang yung reaction hinggil dito na tila gusto ng mga estudyante sa University of Santo Tomas na ipersona ng grata itong si Senator Joel Villanueva kasama sina Henry Alcantara na di umano'y nakakasira sa reputasyon ng kailang eskwelahan. Ano ang inyong reaction hinggil dito mga kabibig? For me, wala pa namang wala pa namang resulta sa investigasyon. Kung meron ng resulta sa investigasyon, doon na, pwede na kayo magpersona ng grata or kung anong
hain ng eskwelahan or consequences sa ginawa ni na Joel Villanueva at Bryce Henry Alcantara. But for the meantime, maghintay-hintay tayo sa more updates regarding sa investigation. ICI, independent, yung kay BBM, oo, yung ICI, sinamagalong yata ang maging taga-imbestiga, ICI advisor si Benji Magalong na marami daw ikinanta mga bagong pangalan si Bryce Hernandez. So sana ay Independent Commission for Infrastructure, ICI. So sana ipaalam ni Magalong, nag-tell all na daw siya. So ito yung statement ni Magalong hinggil sa kanyang nalaman galing kay Bryce Hernandez na talagang nag-tell all. Marami ba ng pangalan na na-mention? Baka ma-uwi sa mga Duterte. Very cooperative si Bryce, Mr. Hernandez, very relevant ng mga revelations niya. And pati short, talagang tell-all siya. And he continue to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Mayor, may nabanggit ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya? May additional? Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit. Oh. Politicians? When you say tell all, sir, anong Marami siyang nasabi sa akin ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. And medyo mas malaman ba, sir, ibig sabihin na sinabi niya dito? Yes. Is, So, detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe yung information na binigay niya in terms of your investigation? Will this Magandang be a lead. blueprint? Yeah, magandang lead ito para sa mga investigador. So sana kaya nga may ICI, dapat sana kung ano man nalaman nila, i-share nila sa public, sa mga tao. It must be relayed to the public what is meant by very sensitive information. Without it, people are kept in the dark. Tama po. Kasi pera namin yan Pinaghirapan namin yan. So kung sino yung gumasta sa pera namin, kailangan i-inform niya kami. Hindi yung kayo lang nakakaalam, yung mga bagong pasabog ni Bryce Hernandez, baka we don't know, di ba? So sana later on, ibalita ito ni Mayor Magalong ang mga iibang pangalan pa, bagong pangalan ni lumutang na sangkot sa anomalyang flood control projects. So yun lang kabibig ang ating It is Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.